It's a JK morning, everyone. This is Eric Permejo from JK Capital Finance Incorporated. So binabati ko kayo ng kamusta yung ating mga loan consultant, ang ating mga loan partner agency. 2 buwan na lang at matatapos na ang taon ng 2024. So kailangan maganda yung numero natin, yung ending natin para may buwelo tayo sa susunod na taon pagpasok ng 2025. Lahat ganado tayo. So start natin na kompletohin kasi kung mapapansin nyo guys, 1 buwan na lang halos yung natitira sa atin para makakuha tayo ng magandang sales kasi yung November magandang buwelo yan kasi pag December maraming pera ng mga tao, ayaw na nila mag-loan yung iba kasi tanggapan na ng mga bonuses, receive ng mga incentives, okay, etc. etc. So November pinakamagandang buwelo kasi pagpasok ng December ayan na yung mga holidays, so lahat busy na, magbabakasyon yung iba, mag-celebrate ng Christmas, magpe-prepare para sa New Year. So, ito yung pinaka-perfect moment natin. So, huwag nyo kakalimutan yung ating mga clients na pinagseservisyohan. So, kunin natin yung mga requirements sila. Motivate natin sila to comply the requirements para sa gayon ma-process natin sila at bago matapos ang buwan is meron na tayong result. Yan. Kasi huwag kayong magpapasok ng account ng third week kasi ang process niyan possible December na ang release ng result. So para makakomply tayo at makapasok siya within this month, ang gawin niyo is first and second week pa lang ng November o ng bawat buwan hahataw na lahat ang sales para naghihintay na lang tayo ng third week and fourth week ng resulta kung ito ba ay approved, dapat nang i-release, or ito ba ay temporary aging or tinatawag namin na decline. Okay? Patuloy pa rin kaming nag-i-encourage sa mga aspiring loan consultant o gustong sumubok sa ganitong klase ng trabaho o business. Kasi guys, itong pagiging loan consultant o pagiging partner namin as agency ay negosyo talaga ito. So kaya lang ang pinaka main capital mo dito o pinaka asset mo dito is yung angking talino mo, yung additional knowledge na makukuha mo sa amin at syempre yung boses mo. Okay? So kapag nauuhaw ka nga dito, at napaos ka, uminom ka lang ng isang tubig, halos bawi mo na yung puhunan mo. Okay, kung nandito ka sa mga linyahan na ganito, let's say nasa real estate ka, ahente ka sa ibang kumpanya, 'di ba? Nagbebenta ka ng mga properties, vehicle, ayan. Basta nando ka sa linya ng mga commission base, pwede mong i-consider itong pagiging loan consultant dito sa amin sa JK Capital Finance. Guys, maganda ang bigayan dito kasi talagang sinusulit namin yung commission na pwede makuha ng isang loan consultant dahil 3% dito ay commission na ng isang loan consultant. At sa bawat renewal na makukuha ng mga kliyente, every time na magre-renew yung kliyente mo, meron kang 2% automatic. Kahit hindi mo na yung tirinabaho, since nakatag yun sa pangalan mo, automatic bibigyan ka ng 2% commission. Okay? At syempre ang bonus nga natin lagi dito, yung meron tayong overriding commission. So overriding commission parang upline, downline lang yan eh. Ni-recruit mo yung isa bilang loan consultant. So lahat ng mapapa-release niya, meron kang commission na makukuha sa kanya. Yun yung overriding commission na ibibigay namin. So darating yung time, pag marami kang itinanim na mga loan consultant, hindi mo na alam kung sino-sino sila. Lahat yan aanihin mo. So yun lang ang maganda sa commission base. So hindi ko naman minamaliit yung mga nasa corporate kasi ako mismo nasa corporate ako. Pero ang maganda lang kasi dito, hindi namin hinahayaan maging ang empleyado namin na mag-side hustle pa. Kasi dito, galingan mo lang, may commission ka na, at the same time may salary ka pa. Sa mga empleyado sa katulad namin. Pero sa mga loan consultant namin, kasi ang maganda dito sa amin, meron kaming free training na ibinibigay na kung saan talagang pakikinabangan ng mga loan consultant natin yung mga trainings at value na pwede namin i-share sa kanila. So, hindi lang sa JK Capital matututunan yun kasi pwede nyo rin yun ibahagi or i-share sa ibang mga kumpanya kung saan kayo belong. Yan. Hindi kami ganun kadamot, hindi kami madamot sa knowledge kasi talagang naniniwala kami na kapag ibinigay mo yung pangangailangan ng tao, makukuha mo rin naman yung pangangailangan mo. So, stay focused, connect kayo sa amin, mag-message kayo sa amin sa lahat ng interesado na maging loan consultant, maging bahagi ng programa ng JK Capital Finance. Message lang kayo. So, ang kailangan lang namin is kung mag-apply kayo ng loan consultant is yung inyong primary ID or any valid IDs na meron kayo ngayon. Tapos, fill out lang kayo ng application forms and then, yun na yun. Ipaprocess na natin. Pwede ka na mag-submit ng mga aplikante o mga accounts na pwede nyong ipasok sa amin o i-process natin bilang business loan. Okay?
So, ano pang hinihintay nyo? So, message your name, your email address, at saka contact number para matawagan ka namin. At the same time, ma-orient ka namin kung ano ba yung programa ng JK Capital Finance. Baka ito na yung iniintay mong breakthrough na sinasabi, di ba? So, message na. Bago matapos ang maghapon, gusto kong i-share sa inyo yung napag-usapan namin kanina about sa huddle. So, ang topic namin kasi kami kanina is about goal settings. So, isa sa mga napag-usapan namin, paano ba tayo nagsiset ng goal sa buhay natin? So, ano ba yung mga pangarap, plano na gusto nating marating sa buhay? So, meron nga tayong tinatawag na short term at saka meron naman tayong long term goal. So, bibigyan ko kayo in general kung ano ba yung mga dapat natin sagutin kapag magsiset tayo ng goals. So, meron yung tinatawag na what. Okay, yung big what. Ano ba yung gusto ko? Okay, gusto ko bang yumaman? Gusto ko makapagtayo ng business? Gusto ko magkaroon ng magandang karir? So, ano ba yung gusto mo? Okay, kapag nalaman mo na kung ano yung what mo, dapat alam mo din kung ano yung why mo. Ano ba yung greatest why mo? Bakit kailangan mong gawin? O para kanino ba yung ginagawa mong pangarap? O para kanino mo ilalaan o ibibigay o intentional na ibigay, ialay, yes, ang iyong goal. Okay, kung meron kang greatest what, ano man yung greatest why mo, anong purpose mo, anong intention mo, para sa iyo lang ba yan, o para sa pamilya mo, o kahit kanino mang mahal mo sa buhay. So, dapat alam mo kung bakit kailangan mo siyang gawin. Okay? At syempre, yung pangatlo is how. Yung how-tos. Okay, paano natin gagawin yung how-tos? Minsan maraming bumabagsak dyan. Kasi nangarap siya, alam niya kung para kanino yung pangarap niya, pero yung proseso para maabot niya yung pangarap niya, doon madalas tayo nag-give up. Okay? Yung kailangan kasi kapag gagawin mo na yung pangarap na yun, meron tayong tinatawag na discipline. Okay? Sacrifices, consistency, at saka commitment sa pangarap mo. Kasi hindi everyday, lagi tayong motivated. Minsan paggising natin, ang pangit ng panaginip natin, may problema tayong personal, sa career, sa relationship, hindi tayo namomotivate everyday. Pero syempre, once committed ka doon sa goal mo, ito man ay short term o long term, makakatulong yan para tumayo ka, bumangon ka, kasi committed ka. Kasi consistent mong ginagawa. Hindi naman kailangan na big step agad, kasi syempre pagka consistency, kahit small step ang mahalaga, tuloy-tuloy mong ginagawa hanggang sa matapos mo yung buong task. Okay? Kung sa trabaho naman yan, syempre anong goal mo sa maghapon? Kung nasa sales ka, dapat magkaroon ako ng kausap na at least 20 persons a day para makapag-generate ako ng prospect client na around 10, yan, ganun. Tapos may makapag-appointment ng 5, okay? And then doon sa 5 na yun, may presentation ka ng mga 3, and then makapagpa-release ka ng mga accounts na qualified talaga doon sa requirement. So, ganun yung pagsaset ng goal natin. So, sa proseso ng how-tos, doon tayo minsan pumapalpak kasi tayo consistent. So, kailangan talaga meron tayong disiplina kung paano natin maabot talaga yung pangarap natin. So, ang isang bagay na pinangarap mo lang, kung hindi mo isusulat at hindi mo a-actionan, magkakaroon tayo ng problema ron kasi mananatiling pangarap lang yun. Yung settings of goals ay ikukumpara ko sa isang, let's say, trend o kaya dito na lang sa may Ortigas, yung carousel natin. So, pag sumakay tayo, example sa Ortigas, papunta tayo ng Monumento. So, ang endpoint kasi ng carousel is Monumento, pag papunta kang north. So, doon, sasakay ka ng Ortigas, syempre, parang buhay ng tao yan, may makakasabay ka ng mga tao. Siksikan, minsan bardago lang kayo doon. Minsan yung pawis sumutulo sa'yo, dikit-dikit kayo doon. So may mga makakasabay ka. So, pero hindi ibig sabihin na pare-pares kayo ng pupuntahan. So maya-maya, pag sa susunod station, may mga bumababa na doon, tapos may sasakay ulit. So sa buhay ng tao, ganun din. Sa pagbuo ng pangarap mo, may makakasabay ka, mayroong mga taong tutulong sa'yo, pero mayroong mga taong hihilahin ka pababa, i-discourage ka, based on the situation habang papunta ka sa goal mo. Kasi ang goal, hindi ko masasabing nag-iisa ka lang. So, kailangan mo talaga dito ng karamay, kasama. Lalo-lalo kung may mga mahal sa buhay ka, mas magandang inspirasyon kung sila yung makakasama mo sa pagpunta mo sa goal mo. Kasi iba yung pakiramdam. Mas fulfilled ka kasi nagtulungan kayo. Kung mag-isa naman kayo doon, so parang nakakalungkot naman kung mag-isa ka lang. So, parang no man is an island talaga. So, kung walang tao na dadamay sa'yo, nandiyan naman yung Diyos na handang tulungan ka. Sabi nga kapag mabigat na yung pakiramdam mo habang tinutupad mo yung pangarap mo, don't give up, lumapit ka sa Kanya, isuko mo lahat para sa gayon meron siyang
paraan para tulungan ka na abutin mo pa rin yung pangarap mo. Kung talaga para sa iyo yung pangarap mo, anumang hirap yung pagdanasan mo, matutupad mo pa rin yun. Pero syempre, hingi ka lagi ng provision sa Diyos kung ito ba ay para sa iyo. Minsan nag-a-advise tayo sa ating mga kaibigan kapag may mga suliranin na nararanasan, lalong-lalo na yung mga mabibigat, sinasabi natin madalas, di ba? Kaya mo yan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Tama naman yun at talagang yun din naman yung madalas na ibinibigay nating payo. Pero kung ire-reflect mo, baka kabaliktaran din yung mensahe na gustong iparating sa atin na kaya tayo binibigyan ng problema ay dahil sa hindi talaga natin kaya yung problema at kailangan nating sumurrender na sa Diyos. Mas maganda kasi kung siya na yung magmamaneho, siya na yung gagabay sa atin at mararating natin yung goal natin na ayon sa kalooban niya at hindi sa kalooban natin. Kasi minsan meron tayong mga pangarap, meron tayong mga gustong marating, pero hindi pala kalooban ng Diyos yun. So kaya iniiba niya tayo ng daan, nililis niya. Sabi nga nila sa mga naririnig ko, pag daw tinupad ng Diyos yung kahilingan mo, it's God direction. Pero kapag hindi niya tinupad, ibig sabihin may mas maganda siyang plano. It's God redirection. So lagi tayong sumurrender, humingi tayo ng provision sa Kanya kung ano ba talaga yung plano niya. Huwag nating suluhin, di ba? So useless yung mga bagay na nakuha natin, material man ito. Walang halaga kung makamtan man natin ang buong kayamanan sa buong daigdig kung hindi naman maayos yung relationship natin sa pamilya, hindi maayos yung kalusugan natin. So sayang yung pinagpaguran natin. Sana meron kayong napulot kayong araw at merong value kayong nakuha dito sa ating topic for today. Matagal din akong hindi nakapagawa ng content dahil sobrang busy dito sa opisina. Marami tayong inaasikaso kasi patapos na yung taon. At syempre naghahanda tayo para sa next year o yung 2025. Very exciting yon at natutuwa ako na maging bahagi kayo ng programa ng JK Capital Finance Incorporated. So sa mga nag-a-aspire na maging LC o loan consultant at maging loan partner agency, mag-message lang kayo dito at talagang excited kami na tulungan kayo. At syempre, maibahagi namin ano ba yung meron dito sa JK Capital na wala sa iba. At baka nga, sabi ko nga kanina pa, baka ito na yung breakthrough na hinihintay mo sa buhay. Kaya subukan mo na. Okay? So sa susunod muli, magkakaroon ulit tayo ng magandang topic at para ma-share din natin sa ating mga kasamahan na nanonood dito sa JK Talks.